guys! Welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. The Hermit, upright button the Hermit. Nabangga kasi yan. In reverse. In reverse siya. Hindi mo na ina-isolate yung sarili mo. Hindi ka na yung parang, alam yung parang may pinapalaliman ka. No, na inaalam mo ng palalim o pinapalaliman mo. Kakaisip o isip or kakaalam no tungkol sa person or sa buhay mo, basta gano'n nag-introspect ka, gano'n, hindi ka na in a hermit mode. Eight of Pentacles in reverse and Three of Pentacles in reverse. Nawasak na yung yung tuloy-tuloy yung ginagawa nila sa'yo, na nagtutulungan sila, parang na-destroy itong mga nagtutulungan sa'yo, na-destroy yung kanilang bond, na-destroy. Kasi nagtutulungan sila strong, no? Kasi nagtutulungan sila pero nasira, na-destroy. Bakit? May namatay sa kanila? Tingnan natin. Kung kaya, nawasak yung kanilang pagtutulong-tulungan. Wala naman. Nasira yung kanilang samahan o yung pagtutulong-tulungan nila, nasira against you, no? Nasira, oh. Kaya malakas yung kasi nagtutulong-tulungan sila. Ewan ko kung ano to. Enemy yan siya. Enemy mo yan. Ma-enemy yan. Ma-enemy mo yan. Actually, nag-succeed yan sila na gawin kang yung parang ina-isolate mo yung sarili mo dahil nagtulong-tulungan sila, no? Against you. Pero na-destroy na, nasira na, hindi na nagtuloy-tuloy yung mga ginawa nila sa iyo, yung pagtutulong-tulungan nila. Parang nawasak sila, nagwatak-watak, parang gano'n. Hindi na sila nagtutulong-tulungan ngayon. Ano yun, nagkukontrahan na sila? Tingnan natin Mukhang nagkukontrahan, nagkukontrahan na sila ngayon. Dahil maaari nakarealize yung isa dyan or dalawa. Mali yung iba. Mali yung iba na nalaglag talaga. Mali yung kanilang ginagawa, no? Ano ba yan? Nalaglag yan. Nakarealize ba yung isa dyan sa kanila o ilan man sa kanila na mali yung kanilang ginagawa against you? Mali. Oo. Nakarealize kasi yung isa dyan o maybe dalawa sa kanila no, sa grupo nila o yung parang team sila ba? Team, no? Parang team sila guys against you. Kaya umatras ko yung isa. Ayaw na kasi nakarealize na mali. The Empress. Ayan. In-embody mo energy ngayon. The Crown, you are strong. You are grounded with color black. No? And parang trunk na to. Di ba matibay yung trunk? And grounded. Kung nakita nyo yung suot niya na black ay talagang parang rooted sa ground, no? Parang grounded nga Hindi lang strong, kundi grounded din as well. And rooted, grounded, no? Matibay. May inner strength, may inner stillness with a crown. With the number 6 here, you're in harmony with nature, with the Mother Earth. Ano pa ang in-embody mo energy right now?
Merong mga temptations, guys, o merong mga gustong mag-tempt sa'yo ng mga material, ah, luxury, ayan ang yung mga ano. And then, enjoyment in life. Alam niyo, yung mga tao kasi mahilig yan sila sa mga sugal, no? Tuwang-tuwa yan sila. Basta mga tao. Mahilig talaga yung mga tao sa sugal. Yung mga tao, yung kadalasan yung origin. Mahilig yan sila sa mga ganyan. Sa mga sugal, sa mga ano. Yan ang hilig nila. Tuwang-tuwa yan sila. Pero, temptation ng demonyo yun sa kanila. Ganun. Hindi naman sa pinapamukha ako na taong origin na mga mahilig sa sugal. Pero ganun talaga ang karamihan ng tao. Mahilig sa sugal. Kahit alam nila ng kahit nga drugs eh. Gusto nila kahit alam nila makakasira sa buhay nila. Kahit na alam nila na masisira yung buhay nila, pati yung utak nila sa drugs. Sige pa rin sila pa drugs. Diba? May mga ganyang tao na matitigas ito ulo talaga. So yan. Ngayon meron natitempt sa'yo ng mga parang ano yan, mga liwaliw. Yung kasiyahan, enjoyment, luxury things, material, mga ganun. Pero, you are strong now, hindi mo na, this is temptation eh. Hindi mo tinatanggap to. Ayaw mo, parang nire-reject mo yan eh. The Ten of Skull. Clear naman yung isipan mo, para bang may susi ka, may mga susi ka na malaman mo, umabuksan mo yung mga kaalaman o kung ano man to na you can connect with, you can open that door, no? Very sharp and clear yung isipan mo with the sword here. Mabilis ka mag-isip. Mabilis ka makapag-connect sa pwedeng spirits or entities na makuhaan mo na information. Ano pa? About sa'yo. Thought. You're inspired. Yung thought mo, yung isipan mo ay inspired right now. Para bang maliwanag at stable yung iyong thought kasi merong pentacle dito. Powerful yung thought. Anong darating sa'yo? The High Priestess. Ito yung darating sa'yo. Tao ba to na darating sa'yo, High Priestess na yan? Para, oo daw. Kasi nagpaganyan siya. Oo, tao yan siya. High Priestess. Bakit siya darating sa High Priestess? Ano intention siya na yan? High Priestess na yan. Four of Swords. Para makarecover na siya. Para maging peaceful yung isipan niya. Para hindi na siya na-stress. Para makatulog na siya na maayos. Para tahimik na yung isipan niya. Para hindi na natuturoy ito yung utak niya, para hindi na bagabag yung kalooban niya, para at peace na yung isipan niya, para mahimbing na yung tulog niya, ganun. Para panatag na yung isipan niya. Itong High Priestess na to, yun ang dahilan kung bakit siya darating sa'yo. Ano pa ang intention sa'yo ni High Priestess na yan? Someone na spiritual. Maybe gumagawa ng spiritual or someone na spiritual or pwedeng psychic yan siya. Ano intention sa'yo ni High Priestess? O may connection sa mga spirits or elemental, pwede din. Four of Pentacles. May gusto siyang bitawan eh. Empress. And this is a ano ba to? Ace of Pentacles. May gusto siyang bitawan, no? I-let go. O may
May gusto siyang i-let go. Ano yun? May gusto siyang i-let go. And then, gusto kanya asawahin. Gusto niya mag-umpisa kayo ng something stable, secured. Yung may commitment. Na-impress na yan. Ano High Priestess? And, with the Four of Pentacles. Ano tong gusto niyang bitawan? Ego niya? Pride? Lovers? Lovers? May gusto siyang bitawan. O may binitawan na siya. May binitawan na siya. May binitawan na to. O may bibitawan pa lang. Tingnan natin. May bibitawan pa lang. Ayan, yan talaga. Palang pa yung kanina yung sa ano eh. Kung may binitawan. May bibitawan pa lang siya, guys. May bibitawan pa lang siya. Lover niya. Third party. Yeah, it's third party. Yung bibitawan niya. Kasi ikaw ang pinili niya. Ganun ba yun? Kung kaya binitawan, oo. May binitawan siyang third party. Lover niya, no? Kasi ikaw ang pinili niya. Ni High Priestess na yan. Ano pa? Ang tungkol kay High Priestess na yan. Kasi ikaw ang gusto ni High Priestess. Three of Wands. May naantay lang siya. Na mabitawan niya na yung lover niya. Yung third party. Oh. Ay, oo. Na mabitawan niya na yung lover niya. Pati yung addiction niya siguro, guys. Oo, kasi siya na-obsessed ito sa lover niya. Na-obsessed. Kasi may addiction. Hindi naman. Hindi naman siya nagayuma ng lover niya, sa High Priestess. Kaya may devil dyan, oh. Oh, magician. Clarified by magician. Oo, ginayuma siya ng lover niya. That's why, nahirapan siyang mabitawan. Pero, ikaw talaga pinipili niya. Ginayuma siya. Ginayuma. Now you know. Now you know. Na ginayuma yan siya ng lover niya. Baka continuous pa yung panggayuma dyan. Madaming gumagawa niyan ngayon. Kaso lang, ang kaluluwa ng mga gumagawa niyan ay impyerno. Ako dati gumagawa niyan. Nung try din ako yun ng gayuma. Epektibo. Epektibo, guys. Pero, hindi ko na tinuloy. Inamin ko dun sa tinry ko lang. Kung epektibo ba yan. Tapos hindi na ako gumawa. Hindi na ako gumagawa ngayon. Matagal na hindi ako gumagawa ng mga ganyan. Kasi, alam niyo yung aware ka na yan, masama yan, evil doings. Yan. Ano pa ang darating sa'yo? Healing. Ikaw to na mahihil? Hindi. It's a person na nahihil ngayon. Yeah. It's a person na nag-heal siya ngayon. Oh, you have a choice. Itong person na nag-heal ngayon or itong High Priestess na to. Na ginayuma siya ng lover niya. Oh my gosh. Ginayuma siya ng lover niya. Kaya may devil dito yo. May magician pati oh. Ay. Kaya ako konti na sa langit eh. Madami kasi ang selfish.
gahaman, sakim. Madaming gumagawa ng witchcraft. Doon sa impyerno madami. Pero sa langit, 5% lang daw. Napakakunti. Kaya sabi ni Jesus Christ, a very few yung nakakapasok sa langit, yung nakakarating ng langit. Kasi, ganun nga eh. Madaming masasama, madaming umiiral yung selfishness, greediness, yung mga ganyan na gawain. May impyerno ang ganyan, no? Magician, no? Kaya ako ayaw ko na. Kasi, sama nga yan. Sa evil yan siya. Ayaw kong gumawa ng mga ganyan. Sa witchcraft, sa devil yan. Sa kadiliman yan. Yung mga gayuma na yan. Matry ko din yan, guys. Pero, hindi na ngayon matagal na. Matagal na mga ilang taon na hindi na ako gumawa. Yan, tinisting ko lang yan. Dati. Tapos sabi ka, ay, totoo pala. Effective pala yan. Totoo pala. Lalo yung painom. Orasyon na mo lang yung baso. Tapos painumin. Ay, epektibo. Wala nang puder-puder punto. Pero, yun nga lang. Sa kadiliman kasi yun eh. Yung manipula mo ang isip ng person mo, no? Para mapasayo, para makuha mo yung gusto mo. Yun nga lang, paano naman yung kaluluwa mo, di ba? Kung mapunta sa impyerno. Kasi deceit yan. Deceitful na gawain yan. Hayaan na lang dapat yung tao kung sino ang gusto nila. No? Kaso lang, puro lang madaya. Kasi no, puro madaya yung tao talaga. So, ayan. Anong message na angels for you? Love life. The basis of your question involves your romantic life, which is now changing for the better. Yung basis ng katanungan mo ay napapaloob yung romantic life mo na ngayon ay it's changing for the better. Ano pa ang pagbabago sa buhay mo? Tingnan natin. Magkakaroon ka ng choice sa love niyan. No? Kasi yung naging body ng healing and then high priestess na person. Ano ba tong high priestess na to? Magkakilala na ba kayo niya ni high priestess? O kilala ka na ba ni high priestess na yan? Tingin ko, ay, hindi pa. Hindi pa. Hindi ka pa kilala ni high priestess na yan. Hindi pa daw eh. Hindi ka pa kilala ni high priestess. So, it's a new person yung high priestess na yan. Oh. Ginayuma siya, guys. Sa high priestess. It's a new person. Ng kanyang lover. Pero actually, it's not yet a third party. No? Kasi, hindi mo pa naman siya nakarelasyon. Hindi ka pa niya kilala. Na priestess na yan. So, parang lumalabas na lang na third party pagka naging kayo. Parang ganun. Ganun na lang, no? And itong healing na to, kilala ka na ba ng person na yun na nag-embody ng healing? Baka yan, kilala ka na niya. Hindi pa din. It's a new person. Itong person na to. Magkakaroon ka ng choice. No? Ayan. May mga excess ka ba? Na mga ex-past person na gusto bumalik sa'yo? Let's see. Mukhang wala eh. Wala. Mga new person na, guys. Lalo na pagka, pumunta ka sa ibang lugar na may, kaya sa ibang bansa, kunwari Pilipino ka, pupunta ka na Amerika, madami magkakagusto sa iyo na mga foreigner doon. Kasi gustong-gusto nila yung mukha ng mga Pinoy, Pinay. Diba? Yan ang type nila. Ng mga foreigner. Tayo naman gusto natin din yung mga kano, mga puti. Diba? Gusto din natin yung mga ganon. Kasi nga, na-attract tayo kasi
magkaiba yung kulay natin eh. No? Yung palagi natin nakikita sa paligid natin ay kakulay natin. No? Mga tan, color. Mga pango. Pero yung mga Amerikano, yung mga mapuputi, matatangos ang ilong. Pero depende naman guys. Gusto kasi ng mga American ay mga yung exotic beauty. Yun talaga. Yung gusto nila. Yun naman talaga ang totoo eh. Yun ang gusto nila. Mga exotic beauty. O kaya mga ita. Mga ganon. Gusto pa nga nila yung mga black color, brown na brown talaga eh. So, depende naman sa type ng tao yun. Baka foreigner ito. May foreigner bang magpurso sa'yo? Swerte mo pag may foreigner, guys. Mukha nga with the world, guys. Baka isa yung foreigner dyan, isa dyan ay foreigner. Oh. The world pa naman, oh. Baka yan na yung ticket mo papunta sa ibang bansa. Why not? Kasawahin mo naman. Di ba? Kung hindi mo naman lulukuhin. Kung hindi mo naman pipirahan, tsaka iwanan. Di ba? Why not? Kung siseryosuhin mo naman. O di ba? Kung wala ka nang balak na lukuhin siya, napirahan at tatakasan, o di ba? Kung balak mo nang mag-asawa talaga ng foreigner, o di ba? Ganun lang yun eh. Yung iba nga lang talaga, pipirahan nila tapos maghanap sila ng iba na type nila. Ganun lang talaga yung iba. Ganun yung utak nila. Di ba? So ano pa? May foreigner daw ah. Lalo kung nakipag-chat ka. Oh, there's a new beginning. There's a new beginning. And this is Three of Swords in reverse. Makarecover ka na sa heartbreak, sa heartache. Wala na yung nasaktan ka. Para mag-heal yung puso mo niyan pagka ganyan. Kasi mag-umpisa ka na ng relationship. Swerte kapag foreigner, basta maayos lang. Hindi sadista, hindi psychopath. Yung iba, malas nila, tagpuan nila psychopath eh. Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo? This is Seven of upright ba itong Seven of Pentacles? Let's see. In reverse. Hindi ka na mag-antay pa. Oh. Maybe sa past person mo. Hindi na. Kasi may new person na eh. Pipili ka pa nga eh. Magkakaroon ka ng choice. O baka may marami to. Marami bang new person? Upright ba to? Show of, ano pa naman eh. Hindi maraming new person. Pwedeng dalawa or baka tatlo. May foreigner yan, may foreigner. Lalo na kung nakipag-chat ka. Maganda pag mga taga-Poland, guys, no? Na foreigner. O US, basta mabait lang at mabuting tao. Lalo kung maka-Diyos yan. Sa Norway, mga magaganda daw doon. Pag yun matsambahan. Finland ata, pati. Meron namang iba na mga Chinese lang ang kanilang Chinese. Meron namang Koreano, dito lang sa Asia. Pero maganda talaga yung mga taga-Finland, taga-Norway. Makarating ka ng Norway, Finland. Tapos ang ganda ng lugar nila doon. O, kaya US, no? Pero paswerte yan kasi yan eh. Kung swerte mo, edi... yun lang, makatuluyan mo, diba? So, yan. Ito na lamang guys for collective reading.